deflection. The lob pass. Ka-Express, dalawang batang bituin mula sa Pilipinas ang kasalukuyang kinilala bilang mga potensyal na susunod na Pinoy sa NBA. Kai Soto at Kevin Kiambao. Si Kai, isang 7'3" center na may global profile, ay dati nang naglaro sa NBL Australia at NBA Summer League, habang si Kevin, ang reigning UAAP MVP, ay nakaschedule para sa private NBA workout sa US simula ngayong July 11. Parehong produkto ng Gilas Development System, parehong big man na may playmaking ability, at ngayon parehong posibleng backbone ng bagong Gilas. Ang Gilas Pilipinas ay matagal nang naghahanap ng front-court tandem na hindi lang malalaki, kundi marunong sa bola, marunong magbasa ng laro, at kayang makipagsabayan sa modernong FIBA style. Kai provides elite length, rim protection, at high-low presence sa shaded area, at si Kevin naman ay isang rare point guard na may court vision, shooting touch, at high IQ decision-making. Si KQ naman ay isang rare point forward na may court vision, shooting touch, at high IQ decision-making. Kayang dumepensa sa maraming posisyon at mag-facilitate sa half-court. Sa simpleng analysis, kung pagsasamahin mo ang shot blocking at vertical threat ni Kai sa passing at floor spacing ni KQ, makakabuo ka ng modern two-man game na swak sa international competition. Posible bang umabot sa elite level ang Gilas gamit ang kombinasyong ito? At paano napapadali ang ball movement kapag meron kang dalawang bigs na parehong may passing instincts? At sa long-term outlook, alin sa dalawa ang mas NBA ready? O mas mahalaga, mas ready ba ang Gilas na itaya ang core sa kanila? Sa video na to, Ka-Express, titingnan natin ang statistical at strategic value ni Kai at Kevin. Paano nila maaring baguhin ang dynamics ng Gilas offense at defense? At bakit ang kombinasyon nila ang maaring maging pinaka-promising sa kasaysayan ng ating national team? At kapag pinag-uusapan ang success ng isang national team sa FIBA level, palaging lumalabas ang konsepto ng system fit. Hindi sapat na may magagaling kang manlalaro, kailangang magtugma ang skill set nila, lalo na sa mga posisyon na madalas maging sentro ng decision-making, ang front court. Sa kasong ito, ang Gilas Pilipinas ay may dalawang bihirang piraso na posibleng maglakin bilang core ng kanilang bagong sistema, Kai Soto at Kevin Kiambao. Si Kai ay hindi ordinaryong big man. Sa taas na 7'3", may natural siyang rim protection at shot-altering presence na mahirap hanapin kahit sa international level. Pero ang mas mahalaga, hindi siya limited sa loot. Marunong siyang mag-pass out of the post, may mid-range touch, at unti-unti nang nade-develop ang kanyang 3-point shot. At sa transition, kaya niyang sumabay bilang trailer o outlet passer. Sa short roll, may instinct siya sa quick decision-making, isang skill na bihira sa center sa Asia. At ito ang dahilan kung bakit kahit hindi pa siya nakapasok sa NBA, tuloy pa rin ang interest ng mga team sa kanya dahil alam nilang may modern big potential si Kai. At sa kabilang banda naman, si Kevin Kiambao ay ibang klaseng forward, standing at 6'7", with a wide frame and natural vision. Siya ang prototype na front forward sa modernong sistema. Sa UAAP, pinatunayan niyang kaya niyang i-facilitate ang offense kahit nasa forward position. Isang bagay na ginagawa lang ng elite IQ players. Hindi siya explosive scorer, pero efficient. Hindi siya flashy passer, pero calculated. At higit sa lahat, may leadership quality siya sa half-court. Nagbabasa ng depensa, tumatawag ng split action, at marunong mag-anchor ng off-ball movement. At kapag pinagsama mo ang dalawang ito sa isang unit, isang mobile, intelligent center, at isang crafty, system-first forward, ang makukuha mo ay front-court tandem na hindi lang versatile, kundi compatible. At sa FIBA basketball, kung saan spacing, passing, at timing ang mahalaga, ito ang eksaktong kombinasyon na kailangang buuin ng Pilipinas. Sa FIBA level, hindi ubra ang star-studded lineup kung hindi ito kayang sumunod sa flow ng laro. Kaya't ang tanong na kailangang sagutin, anong klaseng advantage ang hatid ng tambalang Kai at Kevin sa system-based basketball ng Gilas? At ang sagot, positional flexibility, high IQ playmaking, at balanced inside-out control. So simulan natin sa spacing at passing angles. Si Kai bilang isang big man na marunong pumisisyon sa dunker spot, elbow, at kahit perimeter, ay nagbibigay ng vertical gravity na nagbubukas ng driving lanes para sa mga guards. Pero hindi lang yon. Kapag binibigyan siya ng bola sa high post o short corner, hindi siya black hole. Marunong siyang mag-kick out o maghanap ng cutter. Ito ay napakahalaga sa FIBA kung saan maliliit ang windows at mabilis ang defensive rotations. Ngayon ilagay natin si Kevin sa mix. Sa role bilang point forward,
kaya niya maging initiator mula sa top of the key o wing. May tiwala ang coaches sa kanya na kaya niyang magbasa ng double team, tumawag ng motion, at ipasa ang bola sa tamang timing. Sa pick and pop o pick and slip scenarios, may chemistry silang pwedeng buuin ni Kai dahil pareho silang comfortable sa short decision windows. Ang isang drop pass mula kay Kevin sa rolling Kai ay napakabilis at mahirap i-recover ng depensa. And defensively, nagdadala sila ng strategic value. Si Kai ay rim protector na kayang baguhin ang tira kahit hindi tumalo ng mataas. Si Kevin naman ay may lateral agility at strength para makipagpalitan ng assignment sa wing o stretch 4. Sa switch heavy scheme na ginagamit ng Gilas, ang ganitong kombinasyon ay nagbibigay ng rotational insurance. Pwedeng humabol sa shooters, pwedeng bumantay sa post, at hindi madaling malulusutan. At ang resulta, sa tuwing magkasama sila sa court, meron kang dual initiator system na galing sa front court. Isang rare advantage sa Asia. Hindi ito isa pang superstar lang, ito ay isa pang basketball system fit at sa level na nilalaro ng Gilas ngayon, iyon ay mas mahalaga. Ang tambalang Kai at Kevin ay hindi lamang sagot sa short-term line-up needs ng Gilas Pilipinas. Ito ay posibleng pundasyon ng long-term identity ng ating national team. Isang identity na kayang tumapat sa evolving demands ng FIBA basketball at makipagsabayan sa mas malalim na programa sa Asia and beyond. Una, pareho silang under 24 years old. So ibig sabihin, habang marami sa Southeast Asian rivals ay umaasa pa rin sa naturalized players o aging veterans, ang Gilas ay may pagkakataon na bumuo ng homegrown foundation na tatagal ng isang dekada. Ang pagkakaroon ng dalawang high IQ, versatile frontcourt players na kayang maglaro sa parehong offensive at defensive schemes ay isang luxury na bihira sa Asia. Pangalawa, ang kanilang NBA trajectory ay nagbibigay ng external validation sa kalidad ng development system ng Pilipinas. Si Kai na naglaro na sa Australia, Japan at Summer League ay may global exposure na nagbibigay inspirasyon at respeto sa international scouts. Si Kevin na ngayong July 11 ay sisimulan ang serye ng NBA private workout sa US ay nagpapakita na kahit UAAP developed talents ay kaya nang umangat sa pro potential. Kung magtatagumpay silang dalawa, ito ang magiging turning point ng basketball credibility ng bansa. Mula passionate fanbase tungo sa serious talent pipeline. Pangatlo, ang chemistry nila ay hindi kailangang umasa sa showmanship. Pareho silang cerebral players na marunong sa off-ball movement, timing at situational awareness sa team play-based na format ng FIBA kung saan one possession can swing a game. Napakahalaga ng ganitong type ng synergy, hindi flashy pero lethal. At kung pananatilihin ng Gilas program ang ganitong core at paliligiran sila ng mga shooters, defenders at decision makers, posibleng maabot ng Pilipinas ang consistency sa Asia level at unti-unting bumabalik sa radar ng mga Olympic at World Cup qualifiers. Kai Sotto and Kevin Cambao are not the future, they are the system. They are the proof of progress. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.